Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East. Sa mga kapwa ko OFW, yung Kinsayed. Bago natin pong panorin po ito yung pambuburaot ni Amy Marcos, isa mo na dyang subscribe at like sa aking channel. Tuwang-tuwa ako sa sinabi na, no, ni Amy Marcos na pakialam ko sa kanila. Ito, wala nang patumpik-tumpik. Panorin po natin yung panayam kay Amy Marcos. Yun nga, yun lang naman. Ma'am, during the negotiation po, hindi parang si Pangulong Digong blindsided po ba siya? And si BBM Wala kaming all the way alam niya. Wala kaming negotiation kay PRRD. Tabulagta na lang yung matanda. Kasalanan namin yun, totoo. Wala siyang kaalam-alam. May info ko ba kung sinong handler niya? Ni Madria? Handler Nino, Ni Madria. malay ko. Maen pa. At pakialam ko. Pero Si Senador Amy Marcos pala nagsasalita rin pala ng mga salitang kanto, no, yung mga pambuburaot. Kasi sa totoo lang talaga, hindi naman talaga siya naniniwala sa sinasabi ni Madriaga. Kasi ang time na yung kapanahonan ni Madriaga, andun din po si yung kapanahon ni Madriaga, yung during election time, na panahon ng election time, doon din po si si Amy Marcos. Nakikita niya rin po nakikita niya rin po ang nangyayari sa field. Kasi nga andun si si Amy Marcos, si BP Sara. So ngayon, pero ang pinapalabas ni Madriaga, parang siya lang yata yung anak ni Duterte. Parang anak siya ni Duterte, sobrang close. Kaya yun talaga, hindi tayo maniniwala si Amy Marcos kasi nga daw ang ginagawa ni Madriaga ay isang kasinungalingan talaga. Ito, panorin po natin ulit. the fact na aminado siya na kaya niya ginawa ito, nagalit siya dahil kinusuhan siya ng kidnapping ni Ay, wala rin akong pakialam sa Attorney angst Roque niya. din para masama loob niya dahil mas Ay, pinaburan si Roque. Mukhang marami siyang problema. Mm. So may motibo siya, ma'am. Ba't niya Hindi ko ginawa? alam, marami siyang problema. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Ang alam ko lang, yung katotohanan ng mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa kasinungalingan niya kahapon. Okay. Ma'am, other matters po sa Yep. are you satisfied by yung naging actions ng Department of Energy after the protect hearing last Monday? And after mo sila i-call out dun sa mga specific issues na ni-raise mo? Hindi, meron kasi nagreklamo sa akin, di daw mapirmahan yung kanyang kontrata ba yun o approval sa additional energy something, di ko naman masyadong maintindihan. Mabilis lang. Sabi, ma'am, 2 araw lang silang pumapasok dyan sa PNOC at DOE. Hindi ka makapagpapirma. Sabi ko, ganun ba? Sure ka? Sila pa yung lead agency, sila pa yung 2 araw. Nagulat ako. Nung chinek Si Amy Marcos, kung magsalita talagang, kahit hindi siya magsalita, pero yung gesture ng pagmumukha niya, parang mabibwisit ka, no? Yung kanyang mga galaw, ang tingin niya, mabibwisit ka talaga. Anyway, tanungin po natin yung panorin po natin ngayon yung mga salita na mga attorney ni BP Sara kay Attorney Panelo. Ito yung junior, di ba? Na lahat mo nang sinasabi ni Madriaga, nakasama daw sa kasama sa video conference call, paano nangyari, kakilala niya raw, yung pagbigay pa daw ng pagbigay pa ng tawag niya, yung bandera, sa tinatawag pa ng SERAM. Ito po yung mga paliwanag ni ni Attorney Panelo na tinanong sa kanya ni Ted Filon. Ito, panorin po natin. Para malaman natin po yung mga kasagutan kasi nga talagang ginagawa kasi Madriaga, parang scripted masyadong kanyang mga ginagawa. Kasi during election time yun eh. Pero pinapalabas niya na parang siya lang yatang may alam sa lahat ng nangyayari sa election time noong panahon ni BP Sara. Parang siya lang yata ang pinakapaborito ni Duterte. Ito, panorin po natin. Doon po sa magkakilala sila, meron siyang mga inilabas na mga, kasi may video greetings, happy birthday, no? Opo, isa yun. Oo, and then meron din pong mga event, no? Kasi kung picture lang naman, madali yun kahit na sino pwede magpa-picture. Pero yung pong sinasabi na sa buo daw po na testimonya ni Madriaga, sa iba ang napatunayan lamang niya na sila ay magkakilala.
ni VP Sara kasi sa mga pictures at saka sa video. Ano po ang masasabi niyo doon? Unang-una dun sa birthday greeting, no? Tingin ko nga, yun ang nagpapatunay na hindi sila magkakilala. Kasi kung tunay kayong magkakilala, sabi niya, 2018 pa lang, magkakilala na sila, nagtatrabaho na siya para kay VP Sara. Eh, hindi mag-greeting ng ganun si VP Sara, yung parang fan sign na greeting. At saka, nakausap na rin po natin yung kumukuha ng video sa opisina ni VP Sara, itong mga birthday greeting. At handa po siyang ipakita kung gaano po kadami ang birthday greetings na yan na sabay-sabay binidyo ni VP Sara para doon sa mga supporters na nag-request ng greetings na hindi naman niya kilala talaga. Pati na the fact na yung mga ano na yan, yung mga birthday wishes na yan, ginagawa rin yan ng mga artista kahit hindi nila kilala yung mga tao na nagpapa-birthday greetings, di ba? Ginagawa na nila yan eh. Kung kilala ni VP Sara si Madriaga, ba't naghahawak pa siya doon ng ng papel ng happy birthday tapos sasabihin ng pangalan mo? So nangangahulugan din talaga sila magkakilala. Marami yang ginagawa yan ng mga artista yan. Nagkataon lang, hindi ko magawa yan kasi hindi naman ako sikat eh. Eh kung sikat ako, siguro meron din mga mangilan-ngilan din na magpapa-birthday wish, magpapa-birthday greetings. Anyway, ituloy po natin to yung ni Atty. Panelo. greetings na ganon, para lang yun dun sa mga hindi niya kilala. Kasi yung mga kaibigan niya or katrabaho niya, syempre tatawagan niya na lang yun or pupuntahan niya. Hindi ko na. Tapos, itong mga virtual meetings naman, syempre virtual meetings kasi ang totoo lang sa sinabi ni Madriaga kahapon is binuo niya itong Easy Pilipinas na campaign or volunteer support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara noong 2022. Ngayon, pero yung support groups po na yan, napakadami po niyan. So, hindi po yan kilala lahat ni VP Sara. At saka, while true na siya po ang bumuo ng Easy Pilipinas, hindi po totoo na inutusan siyang buuin yan or na pinondohan siya either ni VP Sara or ni Pangulong Duterte. Ano pong pruweba natin? Ang pruweba po natin ay isang text message mula kay Attorney Ryan Kilala na nakilala ni VP Sara sa San Sebastian Law. Fourth year law student noon si VP Sara. Ito naman si Attorney Kilala ay Associate Dean ng San Sebastian Law. Si Attorney Ryan ang nag-request kay VP Sara kung pwede niyang paunlakan yung Easy Pilipinas na makipag-virtual meeting sa kanila. So, anong pinapatunayan nun? Diba, kung kilala mo talaga si VP Sara, nagtatrabaho ka sa kanya for 3 years na at the time, bakit kailangan mo pa dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara? So, ang importante ding malaman ng tao is, number 1, nasa perjury complaint na po yan, na final namin nung Marso pa sa Office of the City Prosecutor of Taguig. But more importantly, Manong Ted, yung perjury complaint na yan, all 3 O ayan, di ba? Kasi nga sa video conference call, ginagawa din namin yan sa video conference call. Minsan may mga kausap ka na galing ng iba-ibang lugar din sa Middle East. Halimbawa dito sa Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Kuwait o Saudi Arabia. Yan po nagkakaroon kami ng video conference. Pero minsan hindi mo naman kakilala doon po yung mga video conference mo kasi nga membro kasama sila po sa mga artist design sila. So, nag-uusap kayo through conference call, may video, pero hindi mo sila kilala. Minsan sasali dyan sa inyo yung mga matataas na position dyan sa company mo, kilala mo yung mo, kakilala mo yung mga operation manager mo, yung sa matataas mo, kakilala mo. Pero tayo hindi kilala ng mga manager natin. Yun po ang nangyayari kay Madriaga. Nangangahulugan na nakasali ka lang doon sa conference call, video conference call. Parang pinapalabas niya, na-close na siya kay VP Sara. So ibig sabihin yung kausap ko doon dati nagdaang araw ng mga sa video conference call na yung mga matataas na position dahil kasali ako doon sa video call. So ibig sabihin kilala nila ako. Hindi po nila ako kilala. Sila ang kilala ko. Kasali lang tayo sa video conference kasi nga kailangan doon na pag-usapan kung ano po ang mga kailangan pong pag-usapan dahil
sila naman kasi ang nagbibigay ng ano eh. Sila po nang nagbibigay ng advice doon sa mga nasasakupan ng operation. Parang pinapakilala, sinasabi lang sa atin na sila po ang may order doon sa mga nakakababa sa atin. Pero hindi nangangangahulugan lahat po ng kasama doon sa video conference call ay kakilala na po yung mga matataas na posisyon. Hindi po. Kaso lang lumalabas parang baligtad. Sinasabi ni Madriaga, kaklose niya masyado si VP Sara. So yan muna sa mga kapako OFW dyan, sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lang. Kasi nga, sa mga nakasubscribe sa akin, salamat po ng marami. No? Syukran kater po sa mga nakasubscribe sa akin. Sa ngayon, masala.